Balik tayo mga kapatid sa Islam sa naputol kanina na talakayan natin tungkol sa taong nararamdaman niya sa kanyang sarili na mabigat ang kanyang katawan upang sumunod kay Allah at upang makinig ng mga aral. Yun ay bunga ng kanyang mga kasalanan. So ang nararapat pag ganyan ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran kay Allah. Pag pinabayaan niya ang kanyang sarili, dahil naramdaman na niya na siya ay nagkakasala, nakita na niya ang mga sign na siya ay mapapahamak pag hindi nagbagong buhay, ay ang susunod sa kanya ay isasara ang kanyang puso. يختم على قلبه فيزداد من الله بعدا ويزداد لربه بغضا. Lalagyan ng selyo ang kanyang puso, wal-iyadhu billah, kaya mas lalo siya maging malayo kay Allah at mas lalo siya mapapagalitan, mas lalo magagalit ang Allah sa kanya. At titiyakin na niya sa kanyang sarili na siguradong paparusahan siya ng Allah pag dumating siya sa kanya at paparusahan siya ng napakalaki. Sinabi ng Allah sa banal na Quran na ang tinutukoy dito ay ang mga kafir at mga munafik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Linagyan ng selyo ng Allah ang kanilang mga puso. Sino? Ang mga kafir at ang mga munafik. Linagyan ng Allah ang kanilang mga puso ng selyo. Ibig sabihin sinara. Wa ala sam'ihim, at linagyan ng selyo ang kanilang mga pandinig. Kaya hindi na sila makaunawa. Pag ang puso ng tao ay nalagyan ng selyo, linagyan ng Allah ng selyo, ay hindi na siya makaunawa. Kahit na ilang beses mo ipaunawa sa kanya ang mabuti, ang katotohanan ay hindi pa rin niya maunawaan. Wal-iyadhu billah, yun ang bunga ng selyo na ito. Wa ala samihim, at ang kanilang mga pandinig. Kaya kahit ano pa kaganda ang aral ay hindi niya kayang pakinggan. Bakit po? Kasi nakasara ang kaniyang pandinig. Wa ala absarihim gishawa, at ang kanilang mga paningin o gishawa ng cover. Nalagyan ng cover, nalagyan ng takip ang kanilang mga puso at ang kanilang mga pandinig at ang kanilang mga paningin, wal-iyadhu billah. Walahum adhabun azim, at ipagkakaloob sa kanila ang napakalaking kaparusahan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Kabilang sa mga tao, sabi ng Allah, ang mga taong sinasabi nila na kami ay naniwala kay Allah. Marami po yan mga kapatid. Kunwari na nag-Muslim, sinasabi niya na nag-Muslim ako. Sinasabi nila na kami ay naniwala kay Allah at sa kabilang buhay, wama hum bimu'minin, na hindi naman sila totoong nanampalataya. Mga hypocrite sila. Kunwari lang ang kanilang pagka-Muslim, subalit ang kanilang mga puso ay hindi totoong Muslim. So malaki po itong kasalanan mga kapatid sa Islam. Ito ang tinatawag na hypocrite. Pinagpatuloy ng Allah ang kanilang mga katangian. Sinabi niya, yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Niloloko nila ang Allah at ang mga mananampalataya, at wala silang naloloko kundi ang kanilang mga sarili at hindi nila nararamdaman. So talaga, totoo mga kapatid sa Islam. Sino man ang napapalooban dito ay magbalik loob at itama ang intensyon sa pag-Muslim. Fi qulubihim marad, napapaloob sabi ng Allah sa kanilang mga puso ang marad, ang sakit. Bakit nila nagagawa? Kasi napapaloob sa kanilang mga puso ang sakit.
fazadahumullahu marada, kaya dinagdagan sila ng Allah ng sakit. Dinagdagan ng Allah, ibig sabihin pinalala ng Allah ang kanilang sakit sa puso. Walahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun, at ipagkakalob sa kanila ang napakasakit na parusa, bunga ng kanilang pagsinungaling. Sinungaling sila dahil kunwari na nanampalataya sila kay Allah at hindi naman totoo. Hindi totoo na nanampalataya sila kay Allah. Kaya alamin po natin mga kapatid sa Islam na hindi pwedeng paglaruan ang relihiyon ng Allah, dahil ang napaglalaruan mo ay ang sarili mo. Hindi natutulog ang Allah. Nakikita niya ang puso natin, nakikita niya ang intensyon natin, kaya huwag po natin paglaruan ang batas ng Allah. Huwag po natin paglaruan ang relihiyon ng Allah, dahil ito ay napakasensitive, napakadakila. Ang dapat sa atin ay igagalang natin ng sobra-sobrang paggalang, dahil ito ay batas na kung sino ang gumawa ay ang Allah na kataas-taasan at kadaki-dakila. Ang taong ganito ang kanyang sakit. Ganito ang kanyang sakit ay ayaw niya maipagtagpo ang Allah. Ayaw niyang mamatay. Ayaw niyang mamatay at gusto niyang, ang gusto lang niya ay sumunod sa syaitan. So yun ang mangyayari sa kanya. Kaya nakikita natin mga kapatid sa Islam na ang mga taong mga masasama ay wala silang plano na gumawa ng kabutihan. Masipag lang sila gumawa sa mga kasalanan, dahil sa nasara ang kanilang mga puso at ang kanilang mga pandinig at ang kanilang mga paningin. Wal-iyadhu billah. So saan sila magigising? Magigising lang sila pagdating ng kamatayan sa kanila. Kasi magsisimula ang kaparusahan ng mga taong hindi nakinig pag dumating na ang oras na sila ay babawian ng buhay. Pag babawian na sila ng buhay, na pag-aaralan din natin before, na darating ang mga anghel na galing sa impyerno, nasasabihin sa kanila na malapit ka na dumating sa galit at parusa ng iyong Panginoon. Kaya ayaw na niya sana mamatay. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa atma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ang mga tao, sabi ng Allah, na wala silang pangarap sa aming pagtagpo. Hindi nila pangarap na magtagpo kami kasi ayaw nila mamatay, dahil sa alam nila na talagang mapaparusahan sila. Waradu bil hayati dunya, at na-satisfied sila sa buhay dito sa daigdig. Satisfied na sila, kaya ayaw na nila mamatay. Watma'annu biha, at naging panatag na sila dito sa daigdig. Walladhina hum an ayatina ghafilun, at ang mga taong ayon sa aming mga tanda ay kinalimutan nila. Hindi nila pinapansin. Hindi nila pinapansin ang mga tanda ng Allah. Napag-aralan natin na ang mga tanda ay dalawa, yung mga tanda sa kalikasan at ang mga tanda sa Quran, yung mga salita ng Allah. Ulaika ma'wahumun nar, ang mga taong yan ay ang kanilang mapupuntahan, magiging tirahan ay ang impyerno, bima kanu yaksibun, bunga ng kanilang nagawa. So ano ang nagawa nila? Lahat ng pagkakasala. Nagkasala sila at hindi sila bumalik, hindi sila nagbalik loob kay Allah. Kaya noong hindi sila nagbalik loob, ay sinara na lang ng Allah ang kanilang mga puso at ang kanilang mga pandinig at ang kanilang mga paningin. Ganon pa man mga kapatid sa Islam, ay binigyan tayo ng lunas. Binigyan tayo ng lunas ng Allah subhanahu wa ta'ala. May gamot dito. Sino man ang taong ganito ang kanyang kalagayan, ay binigyan pa rin tayo ng Allah ng gamot. Binigyan tayo ng gamot, na ang gamot na ito ay ang
makilala mo ang Allah na lubos na maawain. Makilala mo o maunawaan mo na ang awa ng Allah ay napakalawak. Kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, ay alamin mo na mas malaki ang awa ng Allah. Mas malaki ang awa ng Allah. Mas malaki kaysa kasalanan mo. At kailangan alamin mo na ang Allah ay lubos na mapagpatawad, lubos na maawain, ipapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Kahit ang pagtambal. Kahit yung pagtambal kay Allah na yun ang major sin, napakalaking kasalanan, ay ipapatawad ng Allah. Ipapatawad niya ang mga malaking kasalanan kung magbabalik loob ka. Sinabi niya kanina, sa unang binasa nating verse, tinawag niya yung mga makasalanan na huwag sila mawala ng pag-asa sa pagkalubog nila sa daming kasalanan dahil ang Allah ay lubos na maawain at lubos na mapagpatawad at tunay na ipapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Ang Allah, mga kapatid, sa Islam ay Tawwabur Rahim. Lubos na tumatanggap ng mga pagbabalik loob. Kung magsorry ka sa Kanya, paano magsorry kay Allah? Una, magsisi ka. Pagsisihan mo ang nagawa mo. Tapos aminin mo sa Kanya, tapos tumigil ka na. Kung sakali, maulit mo yan, ay bumalik ka ulit sa Kanya. Huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag mo pakinggan ang syaitan. Kasi ang syaitan, pag nagbalik loob ka at naulit mo naman, sabihin niya sa'yo na mas lalo ka nagkakasala. Kasi humihingi ka ng kapatawaran tapos inuulit mo rin. So, huwag mo yan sundin. Ang sundin mo ay ang Allah. Ang sundin mo ay ang Allah dahil tinatawag ka niya lagi na magbalik loob ka. Magbalik loob ka kasi ipapatawad ng Allah ang lahat ng kasalanan. Ang Allah ay lubos, masyado natutuwa sa pagbabalik loob ng kaniyang alipin. Kaya, bilisan mo magbalik loob kay Allah bago pa man dumating ang kamatayan. Kasi once na namatay ang tao na hindi siya nakapagbalik loob ay mahirap na. Mahirap na, mga kapatid, sa Islam. Hindi tayo sigurado na hahaba pa ang buhay natin. Hindi tayo sigurado kung buhay pa ba tayo bukas. Kahit na wala tayong sakit, ay hindi natin sigurado kung mamamatay ba tayo ng sakit o mamamatay ba tayo ng disgrasya, mamamatay ba tayo ng accident. Hindi natin yan sigurado. Kaya lagi tayo magbalik loob, lagi humingi ng kapatawaran. Kasi isang pagsamba ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sa katotohanan ay ang Allah ay ikinatutuwa niya. Nagugustuhan niya, minamahal niya ang mga mahilig magbalik loob at mahilig magdalisay sa kanilang mga sarili. Kabilang sa pagdadalisay sa mga sarili ang pagbabalik loob. Kasi ang dirt sa puso ng tao na hindi nakikita, bunga ng kaniyang kasalanan, ay kung magbabalik loob ka ay madadalisay yan, malilinis yan. Sabi pa ng Allah sa Quran, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sino man ang magbalik loob pagkatapos niya magkasala. Sino man ang magbalik loob pagkatapos niyang mang-api. Alam natin yung pang-aapi na tatlong klase, pang-aapi sa sarili. Ang pang-aapi sa sarili ay ang magkasala ka kasi sarili mo rin ang babagsakan niya. Sarili mo rin ang paparusahan. Pangalawang pang-aapi ay ang pang-aapi sa ibang tao. Pangatlong pang-aapi na yun ang mas malaki ay ang pang-aapi kay Allah. Ang pag-api mo kay Allah ay ang nagsamba ka ng iba. Dahil ang pagsamba ay sarili yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sumamba ang tao ng iba ay na-api mo ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil ibinigay mo ang karapatan niya sa iba.
Sino man ang magkasala, famantaba, sino man ang magbalik loob pagkatapos niya magkasala, wa aslaha at ayusin niya ang nagawa niyang kasalanan. Fa inna Allah yatubu alayhi ay sa katunayan ay ang Allah ay tatanggapin niya sa kanya ang kanyang pagbalik loob. Inna Allah ghafurur rahim. Bakit tatanggapin niya? Kasi katangian ng Allah na lubos na mapagpatawad at lubos na maawain. Maraming mga verses at mga hadith, mga kapatid sa Islam, na nagtuturo sa atin na ang Allah ay mas gusto niyang magbalik loob ka kaysa magpatuloy ka. Gusto ng Allah na magbalik ka sa Kanya kaysa ipagpatuloy mo ang kasalanan mo. Nagugustuhan ka niya pag nagbalik loob ka, kaya huwag ka magdalawang isip na bumalik sa Kanya. Huwag mong ipagpatuloy na lumayo ka sa Kanya, kasi pag lumayo ka sa pamagitan ng pagkakasala, ay mahirap pag namatay ka na malayo ka sa Kanya. Mahirap pag nasara ang puso mo. Kaya bago pa man mangyari ang kamatayan, ay bumalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya wasi'ar rahmah irhamna wa ya wasi'al maghfirati ighfir lana innaka antal ghafurur rahim. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at suporta sa ating madras. Ito ay malaking biyaya ng Allah sa atin. Biyayaan nawa kayo ng Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.